Ako po si Ginalea Emantalan. Natuturo po sa Limay National High School sa kasalukuyan. Lumalakad na po ako sa 29 na taon na pagtuturo sa Limay National High School. Siguro nakilala ko sina Kong Tet noong ako ay butante na. Na lahat ng proyekto na kanyang ginagawa sa Bataan ay talagang nakakatulong ng malaki sa mga taga-Batain. Ang naging personal experience sa kanya, itong nagkasakit yung asawa ko ng prostate cancer. Hindi siya mahirap lapitan. Pero pag nakadao pampalad mo siya, talagang napaka-down to earth ng tao. Hindi ka magdadalawang salita sa kanya sa pagtingin ng tulong. Ang programa ni Kong na nakinabang ako, dahil sa kanya talaga nagsimula ito Scholar ng Bataan. So ito yung napakinabangan ko ng gusto dahil sa aking anak na pangalan na si Angelica. Na talaga namang malaki na itulong sa akin. Kasi nga dahil iisa na nga lang ako, so talagang magmula nung nagkolehiyo yung aking anak, ang naging katuwang ko ay yung Scholar ng Bataan. Na kung saan nga ay pumapasok pa yung aking anak sa top 30. Kasi naman kay Kong Tet, talaga naman buong Bataan inalagaan niya eh. Sa totoo lang naman po, halos taon-taon po, meron po siyang mga ibinibigay sa mga guro. Ano po, kahit po hindi po siya ang Kong, kahit na po si Kong Abet, kung sino naman po ang nagiging karelyebo niya sa kanilang mga posisyon, lahat po sila talaga, yung buong pamilya po ng Garcia ay talaga naman po tumutulong sa buong Bataan. Sa ngayon po, talaga po ang laki na po na ipinagbago ng Bataan, lalo-lalo na po ang Balanga. Kasi po noong mga year 80s or 70s, talaga naman pong, siyempre iba po pa po talaga noon eh. Ngayon po talaga, ang dami-dami na po oportunidad. Ang dami-dami na po mga pumasok na mga negosyo po dito, nagsisipagtayo po. Marami na rin po silang natulungan ng mga graduate na nagkaroon na po ng trabaho. No, so, yung isa nga po dyan, yung anak ko nga po, nasa Dunlop po ngayon, yung aking po nga po pangalan na nakapagtapos po sa Scholar po ng Bataan. Nasa Dunlop na po siya ngayon. Kaya po talaga pong malaki pong pasasalamat namin. Kasi marami po siyang mga proyekto na talaga naman pong nagbo-boom. Kahit po sa Limay po, napakarami po talaga. Kaya kailangan lang po talaga, kapag ka po napasok po ang anak niyo sa Scholar ng Bataan, kailangan lang po talaga pagbutihin ng anak ninyo. Kasi nga po, hindi naman po napaka-hirap para ma-maintain mo yung scholar eh. Kasi nga po, napakaliit lang po, 80 and above. I-maintain mo lang po yon. Dahil ang priority nga po ni Kong ay yung talagang edukasyon. Para nga po, sa bawat isang pamilya, magkakaroon po talaga ng isang edukadong tao. Para po talagang lahat po ay magkaroon ng hanap buhay. Na hindi na rin po kinakailangan lumayo ng ating mga mahal sa buhay. Nandito na po ang tawag dito, yung, ang sabi ko dito, yung tsansa na makapagtrabaho. Dahil nga po sa patuloy na pagpasok ng mga nag-i-invest.